Maganda umaga, tanghali, hapon, gabi sa zodiac sign na Aquarius. Yan ha. Lola Baby po nagpapakilala. Okay? So bibigyan ko po kayo ng reading. Simula po ito ng August 22 to August ano na po ha? 31. Yan ha. Okay. So tingnan po natin ang inyong tinatawag na energy. Okay, yan. General po ito ha. General energy. Yan ha. So, Aquarius with the air element. Both money or property through inheritance. Yan. Meron na bagang mga nakatanggap ng inheritance. Merong winning or windfall. Diba? So, ang nararamdaman ko dito, tinatawag na kung kayo may mga halimbawa properties from your parents, may mga inheritance, 'di ba? Kung hindi naman ikaw, baka yung iyong kung halimbawa kapartner mo, 'di ba? Yan, so merong tinatawag winning, halimbawa panalo sa kaso o kaya tinatawag na meron kayo ipinaglalaban sa iyo pumarte ang justice, 'di ba? Or windfalls of money. Yan ha. Maganda. First, pay attention to your finances. Yan. Wag, para nakikita ko dito gripo, 'di ba? Yung gripo is sira, kailangang i-fix. Ibig sabihin niyan, tinatawag na labas ng labas ang pera, 'di ba? So, ibig sabihin nito kontrolin. Okay? Yan, kontrolin, pay attention sa inyong mga gastusin, 'di ba? Yan. Maaring palabas ang inyong pera kasi palabas, 'di ba? Yan, palabas. 10th, temporary situation, 'di ba? Yan. Yan no, kita mo. Hindi ito magtatagal. Yan ha. It's like sabihin natin temporary lang ang nararanasan mong paghihirap. Temporary lang ang nararanasan mong kung ano man ito sa ang area sa buhay nyo, 'di ba? It's pansamantala lang po. Yan ha. Kung sa pamemera, sa trabaho, 'di ba? Relationship, problema sa relationship, pansamantala lang yan. Matatapos din. Rainbow. The most difficult part of a situation is over. Matatapos na rin. Diba? Yan. Kumbaga, lalabas din ang tinatawag na rainbow. Diba? Sandali lang. Maganda energy. Wrath. Sorrow over a loss. Yan ha. Okay. Maaring may lilisan, 'di ba? Yan. Kasi ang wrath sa tao lang naman 'yan, 'di ba? Halimbawa kung merong lilisan, sa tao lang naman ibinibigay, 'di ba? Hindi naman ibinibigay 'yan kung halimbawa sabihin nating nawalan ka ng kutsi. Alangan naman sabihin ano tawag dito? Condolence po na wala ang kutsi nyo, edi ang ret sa tao lang, di ba? Kung meron din ang tinatawag na nagdadalamhati dahil nawalan ng mahal sa buhay, condolence na lang po. So, meron ditong broom, new home, new attitude, di ba? Sino ba nagamit ng broom? Edi yung makukulam. So there is, ibig sabihin nito, yung tinatawag magkakaroon ka. It's like immigration, di ba? Bagong bahay, bagong tahanan, di ba? O baka naman bago na yung iyong attitude. Maybe you are more welcoming na. It's like tinatawag na opening your mind sa mga opportunities, di ba? Something like that. It's like state of mind is bago na, okay? Sa isa na lang. Dealings or relationship with a young man. Sino ito? Kapatid mong lalaki? Pinsan mong lalaki? Kaibigan mong lalaki? Yan. You are dealing. Nakikita ha? So, punta muna tayo ha. General po ito ha. General about your career. Diba?
career, trabaho, finances, money, investment, negosyo, 'di ba? Pag-utang, baka nautang kayo o kaya cryptocurrency, OFW, buy and sell, social media, platform, 'di ba? Monetization, payout, 'di ba? Yan. So, general ito kung saan ito kayo dadalhin, ha? Okay. Maari sa trabaho, maari sa pera, maari sa investment, maari sa negosyo, kung ano man, etc., etc., etc. Yan o. Narito ang tinatawag na the Nine of Cups, di ba? So, anong ibig sabihin ng the Nine of Cups na ito? Yan, kung may mga losses kayo, mababawi nyo na, di ba? It's like, sasarap lalo ang buhay mo. It's like you will be treated like a king. Dahil it's like, gaganda ang finances mo, di ba? Kumbaga dito, it's like, kaya ko nang kumuha ng kasambahay, kaya ko nang kumuha ng employees, di ba, mga trabahador, para ibig sabihin nito, yung tinatawag na maalwan, di ba? So, nakikita ko dito, aalwan ng pera ninyo, finances, di ba? Yan. So, narito ang Queen of Swords. It's about transformation, transition, di ba? Yan. So, ibig sabihin nito yung tinatawag kung may mga problema kayo sa trabaho ninyo, di ba? Matatapos na rin ito. Yan, ha? So, ibig sabihin nito pansamantala. Okay? So, kung halimbawa ito merong kinalaman sa inyong pera, di ba? Magkakaroon dito ng tinatawag win-win or flow of money or gains of money gains, di ba? Yan. Okay. It's like you will win if you, kung halimbawa ito sabi na nating maybe you will receive a mail, di ba? Magandang balita about your money. Okay? Yan, ha? So, meron ditong tinatawag the Ace of Pentacles. Kita ninyo, di ba? Merong tinatawag na B. It's like salagubang, gintong salagubang. Di ba yan, no? Pera po, ha? Pera. Pera ang nakikita ko, darating, di ba? It's like kung may problema kayo sa pera, yan, no? Darating, di ba? May mga darating na pera. Maaring increase ng wages, di ba? Or sabi na nating magkakaroon ng, ano tawag dito? Ano tawag dito? Yung bonus, di ba? Maybe bonus. Kasi gintong sa lagubang. Yan, ha? So, kung ano man ito, yeah, it's like tinatawag bagong trabaho, di ba? Maaring bagong trabaho. Maaring pag-aagawan kayo ng mga employers, di ba? Yan. Maaring sabihin na nating tinatawag may mga offer. Offer ito, ha? Offer. So, ibig sabihin nito yung tinatawag na yan, gaganda ang takbo ng iyong pamemera. Okay? Sa trabaho man yan, sa career ninyo, sa business, di ba? General po ito, ha? Okay. So, punta tayo sa inyong love romance, general din. Kung halimbawa nasa isang relationship kayo, pasok kayo sa marriage or live-in, di ba? O kaya ligawan, mga nobyo-nobya or single or wasak ang relationship, di ba? Yan. So, tingnan natin. Okay. So, naririto, Aquarius. Ang tinatawag na meron ditong tinatawag na dahil ito the Four of Pentacles, di ba? The Nine of Cups and the Six of Cups. Yan, ha? So, meron dito yung tinatawag na maaring sabihin na nating security niya, di ba? Yan. Maaring tinatawag na, I don't know, ito yung taong tinatawag na importante sa kanya ang security, okay, ng isang relationship, di ba? Yan. So, maaring sabihin na nating hindi lahat-lahat inilalabas niya, di ba? It's like merong
merong halimbawa sabihin natin ikaw man ito or siya, 'di ba? It's like lahat ibibigay niya, open, 'di ba? It's like sky's the limit. It's like ito ako, lahat ibibigay ko. Pero meron ditong tinatawag na yung bagang hindi lahat ilalabas niya, 'di ba? Sabihin na natin yung kanyang, halimbawa sabihin na natin nagustuhan mo siya dahil mabait, 'di ba? Pero meron siya mga tinatawag na reservation, 'di ba? Yan, no, kita ninyo. May reservation siya, 'di ba? It's like huli, yung kanyang buong pagkatao hindi niya inilalabas kasi siguro takot siya, 'di ba? Na pag ito'y inilabas niya, baka siya is pagsamantalahan, 'di ba? Yan. So maaring sabihin na nating energy nyo ito or energy ito ng kapartner nyo, 'di ba? Kasi narito ang tinatawag the 9 of cups, 'di ba? Yan. Ibig sabihin nito, yung tinatawag hindi fully, 'di ba? Yan. Kumbaga dito sabihin na natin noong nagkakilala kayo, 'di ba? Still a mystery, 'di ba? Misteryo. Itong tao ito is misteryo ang pagkatao niya. It's like siguro halimbawa pag tinanong siya, anong hobbies mo? Madalang, 'di ba? Madalang lang. Kumbaga dito yung tinatawag very reserved, 'di ba? Yan. Kumbaga, siguro itong taong ito'y nasaktan na, kaya dito nagiging reserve siya, 'di ba? Kasi kumbaga dito'y ayaw niyang masaktan, 'di ba? Sa tinatawag na the Four of Pentacles, yan. Kumbaga maaring in the past masyado siyang mapagbigay, 'di ba? Yan. Pero meron dito yung tinatawag, gusto niya ang relationship na ito is tinatawag na solid. Kasi kita mo 'di ba? Tinatawag castle in the sand. Pero yung castle in the sand, pag yan is tinatawag na dala ng tubig, di bagsak na, 'di ba? Yan. So ibig sabihin nito yung tinatawag magpagparaya. Ang gusto siguro niya yung tinatawag na pag-ibig na mapagparaya, 'di ba? Yan. It's like tinatawag na kung talagang mahal mo ang tao, ibibigay mong lahat, 'di ba? Pero meron dito, it's like tinatawag very very reserved, 'di ba? It's like tinatawag hindi lahat inilalabas niya, 'di ba? Yan. Mabait siya, maaari sabihin natin mabait siya, hindi siya madamot. Pero narito yung tinatawag na it's like hindi niya ito hangga't maaari, 'di ba? Hindi niya ito ipinapakita, 'di ba? Halimbawa sabihin natin itong isang ito is very demonstrative. Kita mo, demonstrative of their love, 'di ba? Of his love, of her love, 'di ba? So natutuwa yung receiver. Pero itong isang ito is tinatawag, halimbawa sabihin natin naiyak yung kapartner, 'di ba? Kumbaga dito yung tinatawag na hindi niya maaring tinatanong niya bakit ka naiyak, 'di ba? Yan. So sasabihin naman ng kapartner, kasi may sakit ang ngipin ko. What is your tinatawag, anong iyong gagawin, 'di ba? Sasabi siya, parini, wag umiyak, dadalhin kita sa doktor, 'di ba? Pero nakikita mo siya dito, 'di ba? It's like, ba't ka naiyak? May sakit ang ngipin ko. Kumbaga dito'y tinatawag, okay lang, 'di ba? It's like you can manage, 'di ba? Kaya mo 'yang sakit ng ngipin mo, 'di ba? There is no love demonstration kagaya ng nakikita dito, 'di ba? So pwedeng ang tinatawag na ang pag-ibig niya is very shallow ba yon? Yun, di ba? So, pati yung kapartner niya, ang nararamdaman is yung tinatawag, ang pag-ibig niya sa akin is tinatawag na parang hindi very strong, hindi deep, di ba? Pero mahal naman niya. Nga lang dito, hindi siya yung tinatawag demonstrative, di ba? Hindi siya yung tinatawag na lahat ipinapakita. Meron siyang reservation. Okay? Yan. So, yun na nakikita ko ha. Kayo na lang po ang bahala kung yan ay nasa marriage or sweetheart, live-in, di ba? Yan. O sabihin na natin, baka kaya, kasi narito ang tinatawag batong buhangin, di ba? Yan. Kastilyong buhangin.
sabihin na natin yan na experience ninyo, 'di ba? Kung kaya single kayo, 'di ba? It's like gusto niyo ng relationship na very open, yung tinatawag na mapagbigay, malaya, 'di ba? Hindi gaya nito. It's like very cold. Okay? Hindi siya demonstrative, 'di ba? Yan. Either ikaw ito or kapartner nyo. So punta tayo sa inyo tinatawag family, friends, 'di ba? Kung sino man ito, siblings, neighbors, society, community, 'di ba? So okay. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na the Ten of Pentacles, the Devil, yan, and the Four of Swords, yan, ha? So, anong ibig sabihin nito? It's like, yan, nakita mo, di ba? Ito manipis, halimbawa, album, di ba? Yan. Album or social media, mga friends nyo man ito, 'di ba? O kaya kayo, ibig sabihin nito, the memories, 'di ba? They keep the memories. Yan ha, okay. It's like sabihin natin ang family mo, palagi kang naroon, 'di ba? Sa album o kaya sa social media, 'di ba? Lagi kang kasama or maaring ikaw lagi mo silang kasama. Halimbawa, yung tinatawag pinagsamahan, 'di ba? It's like yung mga taong mahal sa buhay mo. Okay? O maaring sila, 'di ba? Sila ito, friends mo man ito, kapamilya mo, siblings mo, 'di ba? Kapitbahay mo. Ibig sabihin nito, naaalaala nila kayo, 'di ba? Yung tinatawag the memories is like nostalgia, 'di ba? So, ang ibig sabihin nito, yung tinatawag na okay. So, maaring kayo ito, di ba? Yan. It's like tinatawag, nagkikwento ka, yan, about memories ng halimbawa mga kababata mo nung maliliit pa kayo, mga pinsan mo, kapatid mo, di ba? Yan. So, nakikita dito, ha, nag-iistorya kayo. Kaya yan, kasi solo kayo dito, ha, nag-iistorya kayo. Ano nangyari sa iyo between them and you noong kayo maaring mga bata pa. So, maaaring ito yung tinatawag na masyado kayong magastos, di ba? It's like, mahilig kayong magregalo. Kaya dito, ingatan ninyo, ha? Yan, finances ninyo. Kaya yan, lulos, ha? Yan. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na, it's like, masyado kayong mapagbigay, di ba? Very, very giving. Yan, nakita ninyo, dinidescribe kayo dito. Yung tinatawag sky's the limit. It's like ini-spoil nyo ang mga kung sino man ito sa buhay nyo, friends nyo man ito, family, siblings, relatives, kung sino man yan, di ba? Yan, okay? Yan. So, kumbaga dito yung tinatawag, hindi kayo, it's like, hindi ko alam kung nanghihinayang kayo sa pera o hindi kayo nanghihinayang. Kasi kita mo naman, di ba, ang daming kamay, ang daming bit-bit, di ba? So, ibig sabihin nito, maaring tinatawag, kaya ka merong supa, kaya ka merong magandang bahay, maganda ang itsura ng iyong sitwasyon sa buhay, galing sa mga ito, di ba? Maaring ito yung tinatawag, mamanahin. May mga minana kayo, di ba? Mamanahin or minana. Yan. Kumbaga dito yung tinatawag na it's like nakalagay ito sa halimbawa nakapako sa dingding, di ba? O kaya yung mga titulo ng lupa ay di nakalagay sa vault, di ba? Yan It's like kaya ako meron nito, minana ko to, di ba? Yan. So, ibig sabihin nitong the Four of Swords na ito, through social media, di ba? It's like during your free hours, di ba? It's your communication to others. Yan, kita mo, di ba? It's like, kumusta kayo dyan, di ba? Yan ang nakikita ko sa inyo. Mga nangyayari or pwedeng mangyari. Okay? Or mangyayari pa. Okay? So, tingnan natin ha, kung kayo may mga luck, swerte. Okay, yan ha. Okay. Yan ha. Okay. Tingnan natin. Ayan, meron po ditong tinatawag na mangyayari. Okay? Yan. Ibig sabihin nito, yung tinatawag, prepare yourself. Maybe ito yung tinatawag na meron kayong yan. Okay? Halimbawa, sabihin natin magandang magandang anihan sa karir. O kaya meron kayong sabihin na natin, kasi ito ay gintong bubuyog, di ba? Yan. Maaring merong will and testament properties isasalin sa inyo, 'di ba? Yan. So ito yung tinatawag na kung may mga halimbawa
troubled, mga tinatawag na nagpapabagabag sa inyong puso, di ba? Temporary lang po ito. Maybe relationship, maybe business, work, di ba? Relatives, di ba? Parents, siblings, bumabagabag sa inyong puso is temporary lang po ito, ha? Yan. So, ibig sabihin nito yung tinatawag, magkaroon daw, kaya ito the strength, magkaroon kayo ng disiplina sa sarili. Dahil baka ito yung tinatawag, loss of, yan no, di ba? Disiplina sa sarili dahil ito yung tinatawag na gastusan, di ba? Yan. So, nakikita rin dito yung tinatawag na, kaya ito the strength, di ba? What your heart desires, di ba? Yan. So, maaring ito yung tinatawag na gusto ninyo ng solid relationship, solid career, solid work, di ba? Yan. Pangmatagalan, solido, hindi na magigiba. Okay? So, tingnan natin bakit narito ang strength, di ba? It's like there is merong ditong tinatawag iyaan mask, di ba? Ano itong iyaan mask na ito? So, ito yung tinatawag the Seven of Swords. Yan ha. The Seven of Swords, ibig sabihin nito, yung tinatawag gains. Magkakaroon dito ng gains. Yan kita ninyo. Nasaan? Yan Sandali ha. Yan. Yan gains yan ha. Gains. Okay? Yan. Yan, dito The Seven of Swords, ibig sabihin nito may ayaan mask dito, di ba? So, ibig sabihin nito money. Yan kasi daladalan nyo, di ba? So, ibig sabihin nito yung tinatawag na maaring ito'y bonus, di ba? Yan. Money. Yan ha. Ano pa? Okay? Maaring sabihin na rin natin dito na bago na ang isip mo. It's about your mindset, 'di ba? Bago na ang pagtingin mo sa buhay mo. Yan na bago na ang tingin mo sa iyong mga kasamahan, 'di ba? Yan. So, sandali lang ha. Ano pa? Kayo is, if you are dealing with a younger man, di ba? Yan, okay? Ibig sabihin nito, they are happy. Maaaring sabihin na natin may mga marireceive sila from you, di ba? Yan. It's like, they are mahal sa puso mo. Bosom, mo sila. It's like, tinatawag mahal na mahal mo ito, di ba? Mahal na mahal mo ito. Kung kaya dito, tinatawag na papaligaya mo sila. Tuwan-tuwa sila, okay? Ano pa? Yan. So, kung ano man ito, dahil lumabas na itong tinatawag na the Six of Cups, di ba? So, ano ibig sabihin nitong the Six of Cups na ito from others, di ba? Meron kayong marireceive. Ito ay applicable lang kung talagang may marireceive kayo. Di ba? Yan, Ibig sabihin nito, ano ito marireceive mo? Maybe in the form of money or property through an inheritance o kaya from winning or windfalls of money. So, meron ditong iyaan mask. Maaring sabihin na natin galing ito sa iyong tinatawag na talino, 'di ba? Maaring may mga project na win, na i-shoot, 'di ba? Kumbaga dito yung tinatawag nagkaroon ng bayaran, 'di ba? Nagkaroon ng success. Yan, okay? Kung kaya dito, ibig sabihin nito, merong tinatawag money, okay? Or windfalls of money, o kaya winning, o kaya commission, maybe you will receive commission. Kasi narito, di ba? It's like you will receive commission or in the form, halimbawa, recognition or sabihin natin in the form of money, a trophy, flowers, fruits, di ba? A kotse, pwede rin naman, di ba? Yan, okay? Yan. So, thank you very much po.